You can run away from God, but you cannot outrun God. Run all you want, but God is faster. His grace will chase you down. His grace is going to catch up on you. Have you noticed, mga kapatid, that when you want to run away from God, napansin nyo ba kung gusto nyo takbuhan ng Panginoon, laging may bangkang nag-aantay sa inyo? Laging may bangkang nag-aantay sa inyo para isakay kayo ng jablo palayo sa will ng ating Panginoon? Kapag ka gusto mong sumuway kay Lord, laging may isang upuan na bakante. Okay, hindi pala, isa na lalarga na, sabi ni Satan. At ikaw, parang feeling mo, parang, sign na to. Naka-reserve sa akin yung upuan. Ito na yata ang senyales ng Panginoon. Have you noticed, mga kapatid, that if you want to run away from God, Satan loves to provide a transportation for you para Hindi lang pagpunta sa will ni Lord ang may transportation. Kahit sa pagsuway, nagpo-provide si Satan ng transportation para makalayo ka. There's always a boat going to the other direction. But it will never bring you to your destination. Never. How would I know? May bangka papuntang Tarshish, pero we know the story. Nakarating ba siyang Tarshish? No. He didn't make it. Kasi sa gitna pa lang, pinigilan na siya ng Panginoon. May bangka, pero hindi ka makakarating. Namasahe ka, pero hindi ka makakarating. Umasa kang makakasal kayo, pero... Umasa kang mahal ka niya, pero... Hindi niya inantay yung bangka. Pagdating niya pa lang, say na siguro to, oh. May bangka. There's a ready boat. But the ready way is not always the right way. There may be a lot of option, but there's only one way. Marami mang option, pero meron lang isang daan para makamit natin ang mga pangako na meron lang isang daan papunta sa blessing ng Panginoon. Minsan may transportation, nakakaakit, sumakay, may opportunity, akala mo blessing, pero ingat ka. Hindi lahat ng lalaki God's best. Hindi lahat ng babae God's best. Hindi lahat ng trabaho para sa iyo. Hindi lahat ng promotion makakabuti para sa iyo. God's ways are always better than our ways. His thoughts are always higher than our thoughts. And His plans are always greater than our plan. Even our disobedience has a transportation too. Mas madaling sumunod kay Lord kaysa sumuway. Mas madaling kalabanin si Satanas kaysa kalabanin ng Diyos. Kasi kapag kinalaban mo si Satanas, pwede kang tumawag sa Diyos. Pero pag Diyos ang kinalaban mo, sinong tatawagan mo? Wala kang tatawagan. But sometimes, mas gusto pa nating mag-disobey sa Panginoon kahit na it will cost you more. Ang sabi ng Scripture, nung nakakita siya ng bangka, nagbayad siya ng pamasahe. But he's willing to pay the price ng mas mataas, matakbuhan. Actually, sabi ng ancient map, the farthest that you can go is Tarshish at that time. Kasi minsan pag talagang tumatakbo ka, pumupunta ka sa pinakamalayo. Remember the prodigal son? Nasabi ng Bible, nung nakuha niya lahat ng kanyang mana, he went to a distant country. As if hindi tayo kayang habulin ng ating Panginoon. But guess what? Disobedience will cost you more. It will cost you more. There is a cost of following Jesus, but there is a higher cost of not following Him. Kasi kapag sumuway ka sa Panginoon, may confusion. Kapag sumuway ka, may conflict. Kapag sumuway, may loss, may pain, may regret. Kapag sumuway tayo, may disaster. If you think about it, mas madaling sumunod kaysa hindi sumunod. Mas madaling magpatawad kaysa magtanim ng sama ng loob. Pero minsan, kahit na alam natin na mas mataas ang presyo ng pagsuway, doon pa rin tayo sa pagsuway. Think about this. Think about, tawa ako dito eh. Ano yun, nakakatawa mga Kristyano? Pagdating sa pagsuway, napaka-creative natin. Pagsuway, creative. Alam mo nang mali yung relasyon na yan. Tignan nyo, creative kang magtago. Gumagawa ka pa ng fake account. Hallelujah. Alam mong hindi yan Christian. Alam mong hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Pero napaka-creative natin sa pagtatago sa mga leader natin. Napaka-creative natin sa paggawa ng mga excuses. There is a higher cost of not following Jesus. Bakit mo tinatanggalan ng sarili mo ng peace kung kaya mo namang magkaroon ng peace when you follow the Lord? We know
that it's more costly na sumuway tayo sa Panginoon. We know na mas magandang nananalangin tayo sa every decision that we make. And yet, kinuha mo yung trabaho na hindi ka nanalangin. And yet, sinagot mo siya na hindi mo siya pinag-pray. Kapatid, listen to me. Without prayer, that is a distraction in the making. It is a distraction waiting to happen. Dapat nga tayo mga Kristiyano, tayo yung bilib na bilib sa kapangyarihan ng panalangin. Pero para bagang ang mga Kristiyano pa ang duda sa epekto at kapangyarihan, feeling natin yung panalangin parang experimental drug lang. Na kapag ininom ko, gagaling kaya ako o hindi. Kapag nag-pray kaya ako, masusolusyonan. The prayer has proven to be the most effective thing that we can do kapag dumaraan tayo sa pagsubok. And yet the point is this, sometimes mas pipiliin pa nating wag manalangin, mas pipiliin pa nating tumakas sa Panginoon, wag sumunod sa ating Panginoon. Katulad ni Jonah, mas malapit yung Nineveh, mas mura ang pamasahe, dadalhin ka ng Panginoon because He wants you to be in His will. You're going to help a lot of people, and yet, mas pinili pa niyang sumuway sa Panginoon. Why is it na parang tayo, mas gusto pa nating sumuway sa ating Panginoon? Nasaan na? Nasaan na yung epekto ng pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay? Nasaan na yung gigil natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Nasaan na yung apoy ng paglilingkod natin sa ating Panginoon? Nasaan na yung apoy na gusto nating paglingkuran ng ating Panginoon? Diyos pa ba ang pinaglilingkuran natin? O comfort na natin? Ikaw pa ba ang salt and light of this world? Alam ba ng mga ka-office mate mo na Christian ka? Alam ba ng mga classmates natin na si Lord ang tinataas natin? Bakit parang naging thermometer na tayo at hindi na tayo thermostat? Bakit parang instead na dapat yung laman ng puso mo ang nakakaapekto sa paligid mo, bakit parang yung paligid mo nakakaapekto sa laman ng puso mo? Something is wrong. Instead of running away, instead of running from God, why don't we run to God? Why don't we run with God? Kasi yun ang mas maganda.